Doktora, tawag ng nurse sa akin habang nag-roaming ako sa mga pasyente ko. Kailan po kayo sa emergency room? May pasyente po doon na malapit ng mga anak. Sige, I'll be there. Kalmante kong sabi. Maiwan ko muna kayo. Magalang kong paalam sa isang pasyente ko. Pasensya ka na do kung ikaw ang pinatawag. Anitin-tin na nurse namin. Yung asawa kasi ng mga anak ayaw sa doktor. Gusto nito doktora. Napakunot ang kilay ko sa sinabi nito habang naglalakad kami papunta sa ER. Manganak na yung asawa niya. May lakas daw ba tong pumili ng babaeng doktor? Kunot kilay kong tanong. Mga lalaki talaga. Hindi mo alam kung ano mga nasa isip. Pagdating ko sa ER, nakita ko yung isang lalaki. Ang gwapo nito while he is in his suit. Halos makita yung hubog ng katawan niya sa suot niya. Maybe this is the husband of the woman. Good afternoon, doktora. Nakangiti nitong bati sa akin. Napakagatlabi ako sa pagngiti niya sa akin. Mabuti na lang nakamask na ako at nakatago na rin yung bibig ko. Kung hindi, nakakahiya. Kung makita niya ako nakakagatlabi sa kanya. Good afternoon din. Sabi kong nakatingin sa kanya. I did not smile. Hindi naman niya makikita and he is taken so kaya wala na akong pag-asa dito. Hindi ko na malalandi. Kaya po ba yung doktorang magpapaanak sa... Hindi ko na siya hinintay matapos. Yeah, it's me. Sabi ko habang nakataas ang kilay. Hindi ko alam kung ano naisipan mo at gusto mo babae bang magpanak sa asawa mo. Mister, hindi bilang panganak. Paano na lang kung walang babaeng doktor mag-aasikaso sa mag-ina mo? Pipigilan mo ba yung panganak niya? Mapipigilan mo ba yung paglabas ng bata? Sunod-sunod kong tanong sa mataray na tinig. I'm not... Paliwanag na naman ito na akal ko rin pinutol. Minsan, huwag maging makasarili. Isipin mo rin yung asawa mo na nahihirapan sa pag-labor. Kung sinong available, yun na lang dapat. Parinermon ko pa sa kanya. Ang hirap kayang mga anak, alam mo ba yon? Kung masakit ang matuli, triple o masigit pa ang sakit na nararamdaman ng mga babaeng nagle-labor. Tapos ikaw na ko pa mag-request ng babaeng doktor? Hindi ito nagsalita sa sinabi ko. Mukhang nabigla yata sa paninermon ko Dapat lang na malaman nito ang hihirap ng isang babae sa panganak, no? May time pa talaga ako manermon, no? Doc, don't blame me for... Hindi ko na naman ito pinatapos. Magdadahilan lang Mister, wag mong mamasamay ng sinabi ko. Ngayon, para to sa'yo para malaman mo kung gaano kahirap ang mga anak. Sabi ko na nag-girl eyes pa sa kanya. Palibhasa kayo, putok ng putok sa loob. Puro kayo pasarap pero kapag nanganak na, demanding pa kayo. Di naman kasi kayong nasasaktan Di rin kayong umiiri na lang at malalagot na ng hininga. Kakairi. Sabi ko. Dinig ko pa ang pagbunto hininga nito at mukhang magsasalita ulit nang bumukas na ang pinto ng ER. Saka niluwang isang nurse. Doktora, the head is near. Pagbibigay alam nito sa akin. Mabilis akong pumasok sa emergency room. Hindi ko na tininan ulit yung asawa ng babae. Masyado akong nawili sa paninermon sa kanya. Nakalimutan ko tuloy yung trabaho ko. Push, Mrs. I can see the head of your baby. Pagbibigay alam ko sa babae. She did what I said. She just kept pushing hanggang sa lumabas na nga yung bata. Kita ko yung masayang ngiti ng Mrs. when she saw her baby. Kahit pagod at pawis na pawis sa panganganak, may lakas pa rin to para ngumiti sa baby niya. Mukhang nawala yung pagod niya when she saw her baby. Dadalhin lang po muna namin siya sa nursery habang nililinis po namin kayo. Pagbibigay alam ko sa babae. Tumango ito at saka ngumiti. Para tuloy ako nakaramdam ng inis. Ang ganda ng babae. Bagay sila ng asawa niya nasa labas. After pumasettle ng asawa niyo yung room ninyo, iatin na lang ho ng nurse si baby. Thank you, doktora. Masayang pasasalamat ng misis sa akin. No need po. It's my job. Sabi ko ngumiti kahit pa hindi niya nakikita yung bibig ko. Take a rest, misis, para mas malakas kay mamaya. Paglabas ko ng ER, nakita ko na naman yung lalaki. He is still waiting for his wife. Bakit ganun? Lahat ng lalaking gwapo taken na? Wala na bang natitira para sa akin? Napapailing na lang ako sa naiisip ko. Tinignan niya ako but I ignored him. Naiinis pa rin ako sa kanya. Dahil gwapo o dahil may asawa na? Tanong ng utak ko. Pareho. Inis kong bulong habang naglalakad papasok sa office ko. Tired? Tanong ni Lucas sa akin. He is a doctor like me. Not much. Sabi ko na nakaupo sa swivel chair ko. Nasanay na lang siguro ko sa trabaho. Ang pagiging full-time na doktor hindi ganun kadali, Jade. You'll need a rest paminsan-minsan. Ano itong umitipat saka ito lumapit sa akin. What about yayain kitang magbakasyon?
Ngumiti ako ng pilit. Ayoko sumama. Baka isa ako sa mabiktima ng lokong to. He is a womanizer at ayoko pang magpabilang sa mga naging babae at kinama niya, no? Hindi naman kagapuhan pero babaero. I can't. Nangako ko sa mama ko at sa pinsan ko na silang kasama ko sa vacation. Pag sa sinungaling ko, wag sana akong maparusahan ng kasinungalingan ko. I'm sorry, Duk Lucas. It's fine. I understand. Anito at saka ako kinindatan. May next time pa naman para magkasama tayo. Kinilabutan ako sa ginawa niyang pagkindat. Hindi kilabot ng kilig, kundi kilabot na nakakita ng multo. Halos nagtayuan ng balahibo ko sa takot. Ngumiti ako ng peke. Doktora? Tawag ng isang nurse kaya mabilis akong tumayo para puntahan ito. Dok, gusto raw po kayo makausap ng bagong panganak na babae kanina. Excuse me, Doc Lucas? Magalang kong paalam tsaka na lumabas ng office. Sang room sila naka-admit? Sa second floor po, room 601, doktora. Anong nurse sa akin na nakangiti. Thank you. Nakangiti kong sabit saka na ako naglakad papunta ng second floor. Nakahinga ako ng maluwag at nakatakas ako sa gagong Lucas na yun. Ako ba ang next target ng loko? Langiya. Hindi ako makakapayag na paglaruan lang ako ng hinayupak na yun. Bro, maiwan muna kita. Ayusin ko lang yung room ko sa niya-admit si Tina. Paalam ng pinsan ko. Mabuti na lang pala't sinaman ko sa dito. Kung hindi nakipag-away nito kanina dahil lang sa gusto nitong babaeng doktor magpaanak sa asawa niya. Sure, just take your time. Ako nang bahala dito. Sabi ko tinapik pa yung balikat niya. Napatanga na lang ako sa doktora na magsimula itong manermon. Although, tama naman niya lahat ng sinabi niya. But damn it, hindi niya ako niyang matapos sa pagsalita ko. And she thinks na akong asawa ng pinsan ko. Tapos paglabas ng ER, sumapalantig niya sa akin. Dinaig ko pa yung may malaking kasalanan sa pagkakating niya. Ang lalim ng iniisip mo ha. Agaw pansin ni Tina sa akin. Baka nasa Mars ka na niyan. I'm still on Earth. Sabi ko at saka tumingin ng seryoso sa kanya. How are you? Any pain? Tanong ko sa kanya at kakarating lang kasi nito sa room na kinuha ni Ray. I'm fine. Anitong umiti. Medyo pagod lang naman, but it's all worth it. Then, Ray, come. May dala na itong pagkain na may sabaw. Han, kumain ka muna. Anito at saka umupo sa kama ng asawa niya. Mamaya pa raw nila ihatid si baby monitor pa nila ito to check if he is really in good health. Do you know the doktora na nagpaanak sa'yo? Tanong ko. Sumilay ang makahulugang ngiti ng mga ito. And why are you asking? Tanong ni Tina. I just want to clear myself to her. Tipid kong sabi. Bago pa magtanong ulit ang mga ito, sinabi ko na, akala niya ako yung asawa mo na demanding at naghahanap pa talaga ng doktor na babae? Sabi ko at saka ko pa inilagay yung mga kamay ko sa bulsa ng pants ko. Alam mo bang, katakot-takot na sermon yung nakuha ko sa labas ng ER dahil lang sa pagka-demanding mo? May halong inis kong sabi. Sorry po, ayoko kasi may ibang nakakakita sa asawa ko, lalo na sa part na yun. Anitong nakangawi pa talaga. Talagang yun pa ang iniisip mo? Tanong ni Tina. Tsaka yun paspas sa braso si Ray. Napahiyaw ito sa sakit. God, Ray, for sure hindi lang akong babaeng nanganganak dito sa ospital na to. At alam mo bang, mamatay-matay na ako sa sakit ng tiyan ko. Tapos yun pang iisipin mo? Ikaw kayang manganak? Han, sorry na. You can't blame me. Seloso lang ako. Ana Ray na pilit pinagagaan ang loob ng asawa niya. Pati doktor pagsasilosan mo. That's their job, Ray. May diing sabi nito sa asawa. You don't know how painful it is. Lalo na yung paglalabor. Palibhasa sa mga lalaki kayo kaya hindi nyo maramdaman yung sakit na nararamdaman na yung babae kapag nanganganak. Anong ba ninyo yung isang paa namin nasa hukay na? Mailabas lang namin maayos si baby sa tiyan namin? Mukhang masakit nga talagang mga anak. I am thankful at lalaki ako, but feeling sorry about the woman who suffered for this pain. Mukhang tama nga lang lahat ng sermon ng doktor sa akin kanina. Loko-loko kasi itong pinsan kong to eh. Sorry na, Han. That won't happen again. Anne habang hawak ang kamay ni Tina. Huwag ka na magalit, baka mabinat ka pa. Remember, kapapanganak mo pa lang sa baby natin. Natawa tuloy ako na mahina. Tiklop talaga ang pinsan ko pagdating sa asawa niya. Kahit pang laki ng katawan nito. Gago ka kasi. Sakit na yung asawa mo. Nakuha pang pumili ng doktor. Sabi ko at saka kampanyang umupo sa may sofa na nasa loob ng room na inako pa nila. Bakit kung ikaw,
Hayaan mo bang makita ng ibang lalaki yung private part ng asawa mo? Taas kili na tanong nito sa akin. I don't know. Sabi ko at saka nagkibit balikat pa. Wala pa akong balak mag-asawa eh. Gago na kung gago. Anitong nakatingin sa akin. Pero hindi ako papayag na makita ng ibang asawa ko. My wife is only mine. Stop being so possessive, Ray. Hindi bagay sa'yo. Sabi ko nakangisi. I am being possessive with my wife, Mike. Anito napakaseryoso pa rin ang mukha. And I'm sure pag nahanap pa ng babae magpapatibok ng puso mo, baka mas maging possessive ka pa sa akin, no? Remember, magpinsan tayo. Iisang dugo ang pinagmulan natin. Napailing na lang ako sa sinabi niya. Maging kagaya niya rin kaya ako kapraning when I met her? Huwag naman sana. Nakakahiya. Burong ko sa utak ko. I am not afraid to be in love. Takot lang ako maging kagaya ng pinsan kong baliw sa pagmamahal. Like what he said, magpinsan kami at isang dugo ang nananaritay sa amin. Creepy naman. Mike, I don't know the name of the doktora. Surname lang kasing tinatawag sa kanya kanina. I think she's Doktora Far. Sagot ni Tina sa kanina kong tanong. Wala man lang Miss o Mrs. Han? Baka mapana niya itong si Mike at mapasubok may asawa na. Mabroken ba ito kaagad? Pang-asar ni Ray sa akin. Alam mo, pasalamat ka't katabi mong asawa mo. Kung nagkataon, baka ibato ko sa sofa. Malamig kong sabi sa kanya. Thanks, Dan. Para kay mga bata, no? Pareho naman kayong businessman, pero kapag magkasama kayo, lagi kayo nagbabangayan. Ani Tina na natatawa. Pagpasensya mo na yung asawa mo, kulang ang brain cells niya ng pinanganak ni tita eh. Pangainis ko kay Ray. Sumama tuloy ang tingin niya sa akin. Napangisi na lang ako sa ginawa niyang pagtingin sa akin. I did not knock. Sa kakamadali ko, nakalimutan ko nang kumatok. Pagpasok ko, kagad kong sinara ang pintuan just to hide for Lucas. Walang iyang yun. Balak pa akong sundan. Buti na lang di niya narinig yung room na sinabi ng nurse kanina. Marunong ka rin bang kumatok? Ng isang lalaki na kilalang kilala kong boses at kahit ilang minuto lang kami nag-usap kanina. He is looking at me so cold. Tipong nakakaparindig balahibo. Pero imbes na matakot, para pa akong kinilig. Umayos ako ng tayo, tsaka ako nilagay yung dalawang kamay ko sa coat ko. Sorry, I forgot to knock. Sabi ko sa kanya while looking at him so cold too. And besides, I'm not here for you. Nandito ako para sa asawa mo. Sabi ko saka siya inisnab, tsaka ako din yung pasyente ko and then smiled. How are you? Okay lang po, doktora. Kayo ko yung nagpaanak sa akin kanina? Tanong nito. Yes. Ako lang kasi yung in-doctor na babae na request ng asawa mo. May diin kong sabi habang nakatingin ng masama sa lalaki. Gusto niya ng tarayan? Eh di magtarayan kami kahit pa asawa siya ng pasyente ko. Inis na lalaking to, pinapakulumunan ko. Baka sa morgue yung bagsak ko, sasama mong tumingin na. Anito at saka humisi. Nope, sa ER ka muna babagsak para pahirapan pa kita ng todo like what you did to your wife. Sabi ko saka nag-roll eyes pa sa kanya. Akala ba nito siya lang ang marunong magtaray? Tumayo ito at saka lumapit sa akin. I did not move para umatras. Di naman siguro to gagawa ng hindi maganda sa harap ng asawa niya, no? Sa lahat ng doktora, ikaw tong mataray. Anito habang nakatingin. Sa akin, halos nakatingala na lang ko sa kanya. Dapat naging kontrabida ka na lang sa isang pelikula sa katarayan mo. Pasensya ka na, mister, but I'm not mataray. Sa'yo lang. Sabi ko at saka ko siya tinaasan ng kilay. Gusto mo i-dextrose kita na matauhan ka sa ginawa mo sa asawa mo? Saka ko hinawakan yung pulsuhan niya at mukhang nagulat to sa ginawa ko sa kanya. Mukhang wala ka ng ugat sa mga kamay mo. Do you want me to dextrose you down there? Tanong ko while looking in his manhood. Mukhang natakot ang loko. Biglang binawi yung kamay niya sa akin sa atras. Natawa tuloy ako na mahina. Don't laugh at me, woman. Baka gusto mo sa'yo ko itusok to. Anito sa akin sa malamig na tinig. Hoy! Don't you dare say that in front of your wife. Sigaw ko sa inis sa kanya. Walang hiyang lalaking to. Sa harapan pa talaga ng asawa niya. Kanina ka pa. Pag di kita natansya baka. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko when I heard the woman laugh. Napatingin tuloy ako sa asawa niya. Kita ko kung paano niya pigilin yung pagtawa niya ng malakas. Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Naguguluhan kong tanong sa utak ko. Then she looked at me at mukhang nahalata niya yung pagtingin ko sa kanya. He's not my husband, doktora. So it will be fine kung magtukugan kayo. Anitong pigil ang tawa. What? Tanong ko habang nakanganga sa gulat. Did I hear it right?
Ulit kong tanong. Tumango lang ito habang natatawa. Walang hiya. Nakakahiya. Kanina pa ako putak ng putak dito na parang isang inahing manok na hindi mga itlog-itlog. Tingnan mo pala sila mag-asawa. Kasalanan din kasi ng lalaking to eh. Pati niya sinabi. Why did you tell me? Baka iniyaan mo na lang ako magtatala kanina sa harapan ng ER. Baling na tanong ko sa lalaki. I did try, but you always talk and talk and talk. Sabi nito sa akin. I tried to explain na nasa ER tayo, pero hindi mo ako pinatapos. Pwede ka nga maging call center agent sa pagtatalak mo sa akin kanina. Napatampal ako sa noo nang maalala yung kagagahan na ginawa ko sa ER. Akala ko magdadahil lang to. Yun pala magpapaliwanag ng loko. Sigaw ko sa kahiyan. I need to go now. May gagawin pa pala ako. Kunwari pang palusot at akmang aalis na when he grabbed my wrist. Sa kanya ako malakas na hinila dahilan para magdikit ang mga katawan namin. Mabilis itong niyakap ang bewang ko while he is still holding my wrist. Not so fast, doktora. Anito sa malamig na tinig. Sa kanya ako pinakatitigan sa mga mata. Magtutuhugan pa tayo, hindi ba? Bastos, yung palad mo na lang tuhugin mo. Sabi ko't pilit ko makawala sa pagkakahawak niya sa akin. Umisito at saka dumukwang sa tenga ko. Napanunok ako ng laway nang wala sa oras. I can feel his hard chest in my one hand, maging yung mainit niyang hininga na dumarampi sa tenga ko. I rather want you than my palm, doktora. And besides, mas makabubuti kung iyang sayang magpapaligay sa kaibigan ko, hindi ba? Bulong nito sa tenga ko. Para ko na pa ako sa pagkakatayo ko. I felt my knees trembling. Ano bang nangyayari sa katawan ko? Parang nawalan na ako ng lakas. Bago pa ako makapagsalita, may pumasok na sa kwarto. Kaya mabilis ko siyang tinulak palayo sa akin. Oh, hi doktora. Anong lalaking kapapasok lang. Hindi may kakailang gwapo din to. Han, siya yung nagpaanak sa akin. Anong babae. Pilit akong umiti. Lang hiya. Mali nga talaga ako. Sino ba kasing gagong naghihintay sa ER kung di naman yung asahing nanganganak sa loob? Marami pong salamat, Tok. Anong lalaking umupo sa tabi ng asawa niya. I'm a possessive man kaya ayokong lalaking doktor yung umawak sa asawa ko. And sorry for the trouble. Naikwento na ho sa akin ng pinsan ko yung pananerman mo ho sa kanya. Paliwanag nito at tinuro yung pinsan niyang nasa likod ko. Kaya napatingin ako sa lalaking nasa likod ko pa rin at nakatayo. Mike Vincent, pagpapakilala ng lalaki. Pinsan ng asawa ng pinaanak mo. Para na akong lulubog sa hiyan. Napaka-judgmental ko naman kasi. Sumabay pa yung madaldal kong bibig. Marisa Jane. Pagpapakilala ko. Ayoko maging bastos na naman kagaya kanina. At isa pa, it's my fault. I'm sorry for everything that I said to you. Totoo kong sabi. No need. All you said was true. Anito nakatingin pa rin sa akin. Gago lang talaga yung pinsan kong yun. Anito at saka patininan yung pinsan niya. Ang cute naman ng name mo, doktora. Puna ng pasyente ko. Oh yeah, may pinsan din ako named Jane. Sabi ko nakangiti. Our moms gave that names, kaya kulang na lang maging magkakambal kami. But we are so close though. Talaga? Do you think I can meet her too? I guess. Sabi kong hindi pa sure. Busy rin kasi yung pinsan ko yun eh. Kakamodelo niya. She's working at my mom. Siguro, makakapagpaalam naman yun. Great! Anitong parang excited pa talaga. I bet maganda rin siya kagaya mo. Ngumiti na lang ako sa sinabi nito. Then, can we get you to be a ninang sa anak namin? Anang lalaki while smiling at me saka pa niya tinignan si Mike. Sure! Sabi ko nang umiti pa. Bawal tumanggi sa blessing. Can we get your number then? Anang babae. So we could have a contact with each other. Hindi ko memorize sa number ko eh. Kakapalit ko pa lang kasi ng SIM. Sabi kong alangang umiti. Hindi ko nandala yung phone ko eh. Naiwan ko sa bag ko sa loob ng office. Kunin ko na lang yung number ninyo if you don't mind. Sige. Anang babae. Tsaka nagsulat sa isang maliit na papel. Then she gave it to me. Tumawag ka na lang kapag hindi ka na busy, Doc, so I can save your number. Sure. Sabi ko at saka ako nilagay ito sa bulsa ng coat ko. I should go now. May pasyente pa akong titingnan. Take a rest. Tumango lang to at nagpasalamat. Then I looked at Mike. He is just looking at me pero hindi naman sa ganung nakakatakot tumingin. I'm sorry again. Sabi ko na pilit ngumiti. Di ko na ito dintay sumagot. Mabilis sa lumabas ng room na iyon. Akala ko kanina, lalamunin na ako ng lupa sa sobrang kahiyan. Grabe. Napatulala na lang ako sa paglabas ng doktora.
I did not expect her to be like that. She is so beautiful wearing her white coat. I am not a rude person, but when it comes to her, parang lumalabas yung pagka-rude ko. But not totally rude. Hoy Mike, baka matunaw yung pinto sa pagtitig mo ha? Agaw pansin ang pinsan ko sa pag-iisip ko. Iba yung tingin mo sa doktora. Anito, nakangiti. Type mo? Napabuntong hininga na lang ako sabay ilang. I just met her. Type agad? Balik tanong ko sa kanya. Yeah, why me? Unang kita ko palang kay Tina, I already fall in love with her. Samad ng gago kong pinsan while looking at her wife. Ikaw yun, marapok ka eh. Sabi ko sa kanya. Huwag mo akong igaya sa pagkamarapok mo. That's not a marapok. That's true love, my dear pinsan. Anito sa akin habang nagtataas baba ang kilay niya. Bagay naman kay ni Doc Jane na. Tina na may makahulog ang ngiti. I never saw you look at that like a woman. Sa kanya ko lang nakita kanina na nag-enjoy ka habang nagtatalakan kayo. Hindi ko napansin yun but I like arguing with her. Ewan ko ba but I like how she talks to me. Siguro gusto ko lang pansinin niya kaya lang. Whatever, I should go now. Sabi kong pumunta na sa may pintuan. Just call me if you want anything. Nasa restaurant na ako. Something came up there. Sabi ko takmang bubuksan na ang pinto. Oh wait, tawag pansin ni Tina. Expect her call. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Do you get... Yeah, I did. Putol nito sa sasabihin ko pa. Hindi ko na ko yung number niya so yung number mo na lang ibibigay ko. No need to thank me. Anitong nakangiti ng todo. Inunahan pa talaga ako ha. We know you, Mike. May pagkatorpe ka when it comes to beautiful girls. Anang pinsan ko sa akin na nakangiti. And Dr. Jane is beautiful. Hindi mo na inalis yung tingin mo sa kanya eh. Kulang na lang sundan mo pa siya sa paglabas niya. At saka kulang na lang tumulong yung dami mo sa kanya, no? Kaya ako nang gumawa ng paraan para sa'yo. Gatong naman ni Tina at saka tumawang mga ito. Bahala na nga kayo dyan. Malala na kayong dalawa. Sabi ko't kunwaring naiinis. Saka na ako lumabas ng silid nila. Kunwari ka pa? Gusto mo rin naman. Dinig ko pang sigaw ng mga ito. Pagdating ng sasakyan, para akong baliw. Natinignan yung cellphone ko at saka parang baliw na nakangiti. Ewan ko ba but I feel happy that they gave me number to her. When will you call me? Hindi ko napigil na tanong ko sa utak ko. She is really beautiful like Ray said. I wonder if he got a boyfriend. Kung may boyfriend man to, I'm going to stole you to him. Jane? Bulong ko habang nakangiting parang demonyo. Huwag ko lang malalaman may asawa na ito kasi I cannot break a family. Pero kung boyfriend, pwede pa kasi walang kasal na masisira. Hassle kayo magpa-divorce. But for Jane, maybe it will be worth it. Lalo na kapag nalaman kong the man is not worthy. Not worthy? But she looks happy, Mike. Bulong ng pasaway kong utak. Inis kong sigaw sa naisip ko. Bago pa ako bumagsak sa mental, minabuti ko nang umalis sa lugar na yon. Imbes na ospital ang bagsak ko, mapunta pa ako sa mental hospital. Lalo kung hindi makikilala sa Jane. Doc, tawag sa akin isang doktor na kasama ko sa trabaho. Bakit, Doc? Tanong ko sa kanya habang kumakain kami sa cafeteria ng ospital. Pwede bang mag-straight ka ng duty for Dr. Garnica? Wala kasi kaming katulong kung may emergency darating. Tanong ko sa kanya. Sali naman ako sa straight duty eh. Nag-extend ng 1 day. Nasa honeymoon pa. Don't worry when your time comes. Baka po kami. Natawa ko. Aasahan ko yan. Nakangiti kong sabi. Thank you. Masaya itong sabi sa akin at abot hanggang mata yung saya. No need. Dagdag sahod din yun eh. Sabi kong humagkikik pa. And besides, off ko naman for tomorrow so it's really fine. Hindi ko alam kung nakailang yon na ako sa office ko. I am bored. Naghihintay lang ako to call for some emergency. Pagtingin ko, it's only 10 o'clock in the evening. Inip ka no? Tanong ng nurse na kasama ko. Sila kasi madalas mag-assist sa mga pasyente, kaya siguro hindi naiinip ang mga to. Hindi ka naman kasi sanay na panggabi, ba't tinanggap mong alok? I can't say no. Sabi ko at saka tumayo para mag-unad. Kung sa akin nangyari yan, for sure they will do it for me. Sa bagay, tama ka naman. Andito while looking at those papers. Lalabas muna ako nang mawala yung anto ko. Sabi ko habang naglalakad palabas ng office. Ingat ka, maraming multo sa gabi. Mukhang nakakatakot nga sa ospital kapag gabi. Hindi gaya ng umaga, there are lots of people. Ngayon naman yung mga pasyente at mga bantay lang nandirito. Totoo kaya yung balita na maraming multo sa ospital? Yung mga taong namatay dito na iwan yung kaluluwa nila? What if may makasalubong ako? What will I do then? Hoy, Jane, wala kang third eye kaya wag kang feeling.
Saka naman may biglang sumulpot sa harapan ko. Ay! Sigaw ko sa gulat ng biglang pagsulpot ng lalaki sa harapan ko. Mabilis kong tinutop ng kamay ko yung bibig ko. Nakakahiya. He is looking at me at saka nakataas yung kilay niya. I know I have that, kaya hindi mo kailangan ipagsigawan. Anito sa akin. Sorry, nakakagulat ka kasi. Sabi ko sa kanya. I can feel how fast my heart beat. Sa gulat ba ito? O sa presensya ng lalaking to? Do you even need to shout like that kapag nagugulat ka? Tanong nito habang nakataas pang isang kilay niya, tsaka humarap sa akin. Napakagat labi ako sa sinabi niya, tsaka kabinaling sa iba ang mga mata ko. Ba't pa kasi bigla na lang sulpot ang lokong to? Kung kailan nag-iisip ako ng mga multo sa utak ko? Yes, mahina akong sabi kasi nahihiya ako. Kababae kong tao lumalabas sa bibig ko yon. You better stop shouting that kapag nagugulat ka. Anito't alam ko nakatingin sa akin ng seryoso. Ang seryoso kasi ng boses ito't nakakapanindig balahibo. It's not good to my ears. Ano magagawa ko? Yun yung lumalabas sa bibig ko kapag nagugulat ako. Sabi ko at saka taas kayo tinignan ko siya. Ngayon ko lang napansin yung suot niya. He is just wearing the shirt at denim short. Hindi to rin nakaligtas sa panin ko yung kagapuhan niya. Mas lalo siyang gwapo ngayon. I can even see her muscle. Damn! Ngayon lang ako humanga ng ganito sa lalaki. This man can make my mouth watery. Kita ko ang pagsasalubong ng mga kilay niya sa sinabi ko. Tsaka ito lumapit sa akin. Napa-atras tuloy ako nang wala sa oras. Sa kaka-atras ko, napunta ako sa may pader. Bago pa ako makapagsalita, nilapit itong mukha niya sa mukha ko while his one hand is in the pocket, habang yung isa'y may hawak na kape. Gosh! Para ako mananagutan ng hininga sa lapit niya. Pati yung puso ko nagwawala. Kung may heart monitor lang ako for sure, kanina pa tumutunog to sa bilis ng tibok na meron ako ngayon. Jane, you better stop saying those words, babe. Malambing itong sabi, lalo na sa ibang tao. Ang bango ng hininga niya. Ang sarap sigurong halikan ng labi nito para akong gagang tumitingin pa talaga sa labi niya. Ano kayang feeling na mahalikan ng ganito kagwapong lalaki? Bago pa ako makagawa ng first move, ginising ko na yung sarili ko sa pagpapantasya ko. Mister, sino ka ba para pagbawalan akong sabihin ng salitang burat sa tuwing magugulat ako? Mataray kong tanong. We're not relatives and we're not even friends. Na hindi nga kita pasyente, no? Naiinis na ako. Sino bang lalaking to para ganituhin ako? Ko pa talaga ha? Pero for sure ko si mommy ang nakakarinig ngayon sa akin, sang katutak na sermon na aabutin ko. But he is not my mom. Kaya malakas ko ang loob ko. Sorry na lang siya. He just smirked at me na parang wala lang sa kanyang sinabi ko. Tsaka walang sabing hinawakan niya isang kamay na pisngi ko. Nahigit ko ang hininga ko sa ginawa niya. Gosh, ang init ng palad niya. Buhay na buhay ang loo ko. Hindi pa ito nakontento sa paghawak niya sa pisngi ko. He even puts his thumb finger on my lips habang inaapos ito ng dahan-dahan. Hindi ko tuloy napigilan ang napanunok ng laway. I may be nothing for you now. Anito habang nakatingin sa mukha ko. But one thing is for sure. One of this day, Melissa Jane, you're gonna be mine. Gulat na napanganga ako ng kaunti sa sinabi nito kaya napahinto ito sa paggalaw ng daliri niya. Ano mo kung nananaginip ka? You bet. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko when he shut up my mouth using his mouth. Nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. Pati katawan ko'y naninigas. Kaya wala akong lakas to push him. Then I start to move his lips so gently. I can feel how his lips are so soft. At ang sarap nito, grabe. Bago ko pa matugunan ang halik niya, tinapos na niya ito. I am not dreaming and I will make sure it will happen. In real or in dream, you're gonna be mine. Anito habang malapit sa mga labi ko. Mark my words, babe. Akin ka lang. I can't speak. Ewan ko ba pero ayaw bumuka ng bibig ko. Even my hands cannot move to slap him. What's happening to me? I am not like this. Here. Anit at saka pa niya hinawakan yung kamay ko, tsaka niya nilagay ang kapeng dala niya. Drink that para magising ka. You look tired. Anit at saka na umayos ang tayo. Make sure every time you drink coffee it has milk na hindi ka nagiging nervyosa. After niyang sabihin yon, bigla na lang niya akong tinalikuran at para akong tanga na natulala sa ginawa at pinagsasabi ng hinayupak na yon. Nakakainis ka? Hindi mo ako pag-aari. Sigaw ko sa kanya nung hindi pa ito nakakalayo. Kaya sigurado ako narinig niya ako. Pero parang bigi ang loko and he did not even look at me. Nakakainis sa lalaking yun. He stole me a kiss tapos para akong tanga wala man lang ginawa. Himutok ko pabalik sa office ko.
Tapos kumakain sa akin, wagas. Malugi ata tornilyo sa utak ng baliw na yun eh. Gusto ko lang namang magising sa pagkakaantok ko, but I think I cannot sleep after what happened. Kagong yun. After he kissed me, he just left. Pabagsak akong umupo after I put the coffee in my table. Napabuntong hininga na lamang ako sa Ines. I need to calm, baka sabihin na makakakita sa akin. Baliw na ako. Napatingin pa ako sa kapeng ibinigay niya sa akin. Mukhang sa isang mamahalin na restaurant pa niya ito in order. Pati pangalan niya nasa cup. Even my name. Ay mali. Lang ya. Flavor pala ng coffee yun, di ko pala pangalan. Bakit ganito pa kasi yung pangalan ko? Pwede namang Jane lang. Imutok ko sa utak ko. But for sure, hindi lang ako nagrereklamo ganito ang pangalan ko. Baka pati nga rin kapatid ko nagrereklamo. Bago pa ako mabaliw kakaisip, mas minabuti ko nang inumin yung kape. Sayang naman, mahal pa man din. At saka pampagising na rin to. Para kang baliw na nakangisi dyan. Puna ni Ray sa akin while looking at me. Nakatas pang isang kilay niya. Gago ka. Sabi ko at saka siya tinignan ng parang galit. Huwag ka kasing pumunta dito kung ayaw mong pinapansin ka. Tsaka bakit ka nga pala nandito? Kala ko na ba busy person ka? Nabaling ang tingin ko doon sa babing hawak na Tina. Kamukhang kamukha ng daddy niya. Malas naman ang anak mo, ikaw naging kamukha. Pang-inis ko pa sa kanya. Mike, we both know kung gaano ko kagwapo, so don't say malas ang anak ko dahil akong kamukha niya. He is so damn lucky kasi kamukha ko siya. Ray, I told you to stop saying bad words. Saway ni Tina sa asawa niya. Even though hindi ka pa narinig ng anak natin ngayon, masanay ka ng no bad words when our son is here. Do you want him to curse in his young age? No, hon. I'm sorry. Hingi ka agad ng tawad sa asawa. Mike's just annoying, para siyang bango na nasa sarap sa pakin. Anito. Napailing ako sa sinabi nito while smiling. Then I suddenly touched my lips with my thumb. Ang lambot ng mga labi niya. I cannot even forget the taste of it. Hindi ko kasi napigilan ang sarili kong hagkan siya. Para kasi ako hinihigop ng mga mata at labi niya. Kita ko rin yung pagtingin sa mga labi ko. Mukhang we got the same feeling kaya nga hindi na ako nakate sa tinalikan ko na siya. I am not like this when it comes to other girls. Siya palang babaeng nakaramdam ako ng ganito. Ikaw naman, na parang baliwat na kangiti na naman dyan. Pukaw ni Tina sa pagpapantasya ko. You're not here for us. Don't you? Nandito ka at nangiinis just because of Dr. Jane, no? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko na magsalita ulit ito. Huwag mo nang itanggi. Baka hindi ako makapagpigil at ako nang sasapak sa'yo. Pagbabanta pa nito. Then I won't. Sabi ko ng diretsahan. Baka totohanin ito at sapakin nga ako. Bagong panganak pa naman to at baka mabinat. Halata ba? Napahinto si Ray sa pagmumura niya when Tina glared at him. Oh yeah, bro. Halatang halata. E di umamin ka rin. Ngayon ka lang namin nakitang nakangiti tas para ka pang baliw. Ani Tina. Ang alam namin may bayad yung ngiti mo eh. But I think you better court her. Early win. Ray, sa akin, sa seryosong tinig. If you like her, bilisan mo. Dahil sa tingin ko, di lang ikaw nagkakagusto kay doktora. Baka maunahan ka pa ng iba. Sige ka. May nanliligaw sa kanya? Sa lubong ang kilay kong tanong sa kanya. Ayon sa nasagap kong chismis, he is courting doktora. But I think gusto niya si Doc and they said that he's trying everything to get doktora. Pagbibigay information niya sa akin. And where did you get that chismis, Harry? Hanggang dito chismoso ka, no? I just heard some nurse talking about that diton. Kaya pala nagmamadali siyang pumasok kanina umaga sa room natin. She's trying to hide from that man. Ani sa asawa. Di ko napigilan ang pag-igting ng mga pangako. Nakayong ko pa yung isang kamay ko sa galit. Damn him. I won't let him get Jane. I will make sure sa akin siya mapupunta. Minsan na nga lang kung magkagusto sa isang bae. Papakawalan ka pa ba? No way. You are mine. My sweet doctor. No one is going to have you except me. Bulong ng utak ko sa galit.